technology. Paano po pinoproteksyonan ninyo ang ating mga kababayan pa rin dito? Well, ngayon sa bagong administrasyon ng hindi lang ng CICC but with the help of the new administration ng DICT, nagbuo tayo ng threat monitoring center kaya kailangan proactive tayo na search natin yung mga social media platforms natin at yung internet natin against online harms. O yan, kasama na dyan yung fake news, yung mga online scams na ginagamitan ng AI, ng deepfake, ina-analyze natin yan, tapos pinapa-take down natin yan. Andyan na rin yung pag-search sa mga illegal online gambling sites. So, nag-acquire tayo ng technology, nagiging proactive tayo. Tapos ngayon, papalakasin din natin yung reporting mechanism natin. Ipopromote natin sa ating mga kababayan talaga itong hotline 1326. Pag kayo ay naging biktima ng scams, online scams, pwede na kayo mag-report. Tapos imbestigahan na natin yan. And hopefully, pag nabuo yung task force, tayo na rin ang mag-solve at mag-apprehend to sa mga online scammers na to. Ipapasala natin sila at ihaharap po natin sila para sa ating mga hukupan para naman may pananagutan silang dapat harapin sa ating mga kababayan. Asik Abo, yung sinasabi yung hotline, ongoing ba ito o ano nga po, paki-correct nga po ako, muli pong tutuloy, bubuksan pa lamang? Ito ay ongoing, yung hotline 1326. Okay. Pwede tayong kayong tumawag dito pag na-biktima kayo ng scams. Tapos ito, papalakasin pa natin ito. Balak natin magkaroon din ng action center. Hopefully by the end of the year, magkaroon na tayo ng action center na pwede puntahan ng ating mga kababayan na nabibiktima. Dahil ito, gusto ko rin gamitin na rin yung mga programa nyo, lalo na sa inyo, Ma'am Jenny, na paalalahanin yung mga kababayan natin na hindi lang dapat na pag nabiktima. Halimbawa, tinangka kayong biktimahin pero hindi kayo nagpabiktima. I-report nyo rin para ma-block natin yung number na yan para hindi na mamayag pag yung mga yan, hindi na magamit yung number na yan. Para makapambiktima naman ang iba. Yun. Kasi karamihan Asik Aboy, tinignan lang, tapos na-erase na, wala na. Tama ako. Sabi ko, kailangan siguro yun din ang tungkulin ko sa CICC ngayon na paitingin yung campaign, yung educational campaign natin na hindi lang dahil hindi tayo nabiktima. Kaya hayaan na natin itong mga scammer na to. Kailangan masugpo natin sila sa pamamagitan ng pagre-report sa kanila para hindi sila makapambiktima ng iba. At kami naman sa part namin, talagang pag nandito sila, habulin natin yung mga yan.